digmaan ng Russia at Ukraine, kailan nga ba matatapos? Totoo nga ba, mga sangkay, na natatalo na ang Russia sa digmaang ito? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang malaking usapin ngayon pagdating po sa global news. Ito ay walang iba kundi ang digmaan ng Ukraine at Russia. Nagiging usap-usapan ngayon mga sangkay na tila baga natatalo na daw po ang Russia sa digmaang ito. Totoo nga ba? February 24, 2022, nagulantang ang buong mundo mga sangkay nung magdeklara ang Russia ng full-scale na pag-atake laban po sa Ukraine. Ang paglusob ng Russia mga sangkay sa Ukraine ay naibalita sa iba't ibang mga pahayagan sa buong mundo. At isa po mga sangkay sa kinatakutan nito ng iba pang mga Pilipino sa ating bansa na baka daw po mangyayari sa Pilipinas. Ang paglusob ng China katulad ng nangyari mga sangkay sa Ukraine na bigla pong inatake ng Russia. From 2022 up to now, 2024, masyado na pong matagal ang digmaang ito. Kamustahin po natin ang kalagayan mga sangkay. Sino nga ba ang mas malakas ngayon? At ano na nga ba ang nangyayari? Sa digmaang ito mga sangkay, libo-libo na po mga kasundaluhan at maging po ang mga sibilyan ang nadamay at napatumba sa magkabilaang panig mga sangkay. Ito po ang nakakatakot na sitwasyon ngayon doon sa dalawang panig, ang Russia at Ukraine. At dahil nga po Ukraine ang unang inatake mga sangkay, marami po sa mga malalawak na syudad ng Ukraine ang naging ghost town na po mga sangkay. Makikita nyo po sa larawan o mga video mga sangkay na marami sa mga lugar na may nagtataasang mga building doon sa Ukraine naging ghost town na po mga sangkay dahil nga po sa tindi ng itinama ng mga pag-atake mula po sa Russia. Malaki pong bahagi ng Ukraine mga sangkay ang nasakop sa unang pagkakataon ng pag-atake ng Russia. Nakubkob kaagad at nakontrol ng Russia ang iba't ibang bahagi ng Ukraine noong 2022. Ngunit sa pagpapatuloy ng digmaang ito mga sangkay, mayroong pong pagbabagong naganap. Ang Ukraine mga sangkay, bagamat sila lamang po ang nakikipagdigma at wala pong nakikisaling mga sundalo galing po sa iba't ibang mga bansa, subalit hindi naman po sila nagkulang sa supply pagdating po sa financial, pagdating po sa suporta ng mga pandigma, mga weapons at marami pa pong iba. Kung kaya't mga sangkay, sa kabila po ng solo na pakikipagdigma ng bansang ito, naitawid po nila at naipagpatuloy ang digmaan hanggang ngayon sa taong 2024. Marami nga po ang nagulat mga sangkay na hanggang ngayon ang Ukraine ay pumapalag pa rin po sa Russia at mayroon nga pong pagbabagong nakikita ngayon ang mga analyst at ayon po sa mga report mga sangkay, mukhang humihina na po ang puwersa ng Russia. Nitong mga nakaraang buwan lamang mga sangkay, ang Kursk region ng Russia ay bigla pong inatake ng Ukraine. Nilusob po nila mga sangkay hanggang sa makupkup po nila ang malaking bahagi ng rehiyon ng Russia sa Kursk. Dito mga sangkay nagulantang ang mga kasundaluhan ng Russia sa biglaang puwersa na pagpasok ng Ukraine sa mismong teritoryo nila. Agad namang nag-atrasan ang puwersang militar ng Russia upang hindi po sila masakote o maubos mga sangkay. Pansamantala ay hinayaan po nilang mapasok ang ilang bahagi ng rehiyon na nasasakop po ng Russia. Pinagkutaan po ng Ukraine military mga sangkay ang ilang bahagi ng Kursk region. Up to now, andun po ang mga sundalo ng Ukraine. Ito po ang pinakamatinding hawak ngayon ng Ukraine mga sangkay sa loob po ng Russia, na sinasabi nga po ng mga eksperto na ito na daw po ang simula ng pagbagsak ng Russia. Lalo pa pong pinatunayan mga sangkay na talagang humihina na po ang Russia matapos po malaman mga sangkay ng international na maging ang North Korean soldiers ay ipinadala na rin po sa Russia. Humingi na po ng tulong ang Russia
sa North Korean dictator na si Kim Jong-un. Nagpadala naman po ang North Korea ng mahigit 10,000 na mga sundalo, mga sangkay papunta po sa Russia. Kinundi na po ito, mga sangkay, ng iba't ibang mga bansa na kaalyado po ng Ukraine, lalong-lalo na po yung mga bansa galing sa Western countries o NATO. Hindi daw po ito makatarungan, mga sangkay, dahil nanghihingi na po ng dagdag na puwersa itong Russia. Subalit nakita naman po dito, mga sangkay, ang kahinaan ng Russia ng marami sa mga eksperto pagdating po sa geopolitics. At sinabi po nila, mga sangkay, na ang Russia nga raw po ay dahan-dahan na pong nalalagas at natatalo na sa digmaang ito. Ganun ba kagagaling ang mga mandirigma sa Ukraine na mismo ang Russia na sinasabing pangalawa sa may pinakamalakas na sandatahan sa buong mundo napapadapa po ngayon ng Ukraine forces. Sa digmaang ito, mga sangkay, ay panay paalala at pananakot itong si Vladimir Putin, ang pambihirang presidente ng Russia. Lagi po niyang binabanggit, mga sangkay, na kapag tumulong po ng puwersang militar ang West countries, ay dito po, mga sangkay, magpapalipad po siya ng mga nuklear. Para po sa inyong kaalaman, ang pinaka nakakatakot na nuklear ay nasa Russia po. Lalong-lalo na po ang kanilang nuklear na kung tawagin ay Satan II. Ito po lagi ang pinangangalandakan ni Russian President Putin na just in case ang Amerika at iba pang mga bansa ay magpadala ng mga kasundaluan papuntang Ukraine, mga sangkay, magpapalipad po sila ng mga nuklear na ang tanging mga target ay ang mga capital city ng mga bansang nasabing kakampi nitong Ukraine. Hanggang ngayon, mga sangkay, ay hindi pa rin po nagpapadala ang Western countries ng mga kasundaluan bilang suporta sa Ukraine. Pero, mga sangkay, ang matinding nangyari ngayon lamang, naibalita na pinayagan na po, mga sangkay, ng bansang Amerika na gamitin ang kanilang mga missile at targetin mismo ang loob ng Russia. Ito pong missile ay tinatawag na mga long-range missile na masyado pong delikado kung gagamitin. Agad naman pong pumalag ang Russia, mga sangkay, nung mabalita ito. At ayon po kay Vladimir Putin, kapag ka nagpalipad daw po ng long-range missile itong Ukraine papunta sa kanilang bansa, ay pipindutin na po nila, mga sangkay, ang kanilang mga nuclear papunta po sa Ukraine. Ito na naman po ang pambihirang banta, mga sangkay, ng bansang Russia. Kung kaya't pinangangambahan, mga sangkay, na posible umanong pumutok ang ikatlong digmaang pandaigdigan kung mangyayari nga po, mga sangkay, na magpapadala na po ng mas marami pang mga kasundaluhan ng mga kaalyadong mga bansa na kakampi ng Ukraine at Russia. Ayon po sa report, marami daw po mga nakikitang mga North Korean soldiers na nasa loob po ng Russia at nasa frontline mismo sa digmaan, mga sangkay. Dahil nga po may mga ebidensya na may mga uniforme at may mga nakikita, mga sangkay, na mga North Korean soldiers na napapatumba nitong bansang Ukraine. Nito lamang, mga sangkay, matapos po ang approval ng bansang Amerika sa Ukraine na pwede na po silang gumamit ng long-range missile against Russia, bigla na lamang pong naibalita, mga sangkay, na nagpasabog na nga po at nagpalipad na agad-agad ang Ukraine ng missile na sponsored po ng Western countries. Marami po ang kinabahan kaagad, mga sangkay, dahil nga po ang pangako o ang sinabi ni Putin, kapag magpalipad ng missile ang Ukraine, agad din po nilang pipindutin, mga sangkay, itong kanilang mga nuclear. Para po sa inyong kaalaman, kahit po saan pumunta si Putin, mga sangkay, dala-dala po ang briefcase na ang nilalaman daw po nito, mga sangkay, ay mga pindutan ng kanilang mga nuclear na nakaset na daw po kung saang mga syudad na nakatarget ang Western countries. Sa madaling sabi, isang pindot lamang, mga sangkay, agad mabubura ang malalaking syudad ng Europe, lalong-lalo na po ang bansang Amerika. Marami po ang kinabahan, mga sangkay, na baka itong si Putin ay magpalipad na po ng kanilang mga nuclear dahil nga po nagpalipad na ang Ukraine ng isang mid-range missile laban po sa Russia. Subalit hindi po ito nangyari. Instead, mga sangkay, sinampulan po kaagad ng Russia at gumamit po, mga sangkay, ng kanilang mga pambihirang missile. Ito po ay mga hypersonic missile, mga sangkay, na pinalipad sa Ukraine na agad naman, mga sangkay, ikinabagsak ng mga kasundaluhan ng Ukraine. At kasabay neto, mga sangkay, ang babala ng presidente ng Russia na si Putin na anumang oras ay papalipa rin daw po nila ang kanilang mga nuclear weapons. Sa pagkakataong ito, mga sangkay, kapansin-pansin po ang paghina persang militar ng bansang Russia dahil nga po humihiling na po sila ng saklolo mula po sa kanilang mga kaalyadong bansa tulad po ng North Korea. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon, mga sangkay? Just comment
down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel.